Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mangyano. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Hating gabi nang maisipang umuwi ni Mangyano. Paekis-ekis kung maglakad dahil sa labis na kalasingan. Kahit na may tama ng alak, nasa tamang wisyo pa naman ang pag-iisip. Nabulabog pa ang tahimik na paligid sa sintonado nitong boses. Natigil sa pagkanta si Mangyano. Nahinto rin sa paghakbang nang makita ang nakaharang. Medyo may kalayuan ngunit malinaw niyang nakilala kung anong klaseng nilalang. Kabayo, nasa bote ng inumin lang namin to kanina ha. Pero ngayon, nandito na sa harapan ko. Ano ba yan? Ang pangit pala nito sa personal tapos ang baho pa. Hoy kabayo, tumabi ka dahil dadaan ako. Huwag kang harang-harang kung ayaw mong bumalik sa mundo nyo ng walang buhay. Banta ni Mangyano. Ngunit ayaw pa ring umalis ng nilalang. Dito na ito nainis kaya't muling binantaan. Hoy tikbalang, huwag mo kong subukan. Lahat ng nakalabang kong nilalang, patay. Dalawa na rin sa lahi mo ang umuwing sugatan at kalaunan binawian ng buhay. Gusto mo yatang sumunod eh. Pagbibigyan kita kung gusto mo ano. Muling wika ng matanda. Pilit itinutuwid ang pananalita. Nang hindi pa din natinag sa kinalalagyan ng nilalang, inilabas ni Mangyano ang tanga na mutya. Maingat pa nitong hinawakan upang hindi mahulog. Nang makita ito ng tikbalang, kagad umalis. Nag-iwan pa ng napakaingay na hiyaw. Asos, tapang-tapangan pa kung humara. Titiklop lang din pala sa tangan kong mutya. Alam kong hindi ka pa nakakalayo kabayo ka. Tandaan mo ito, itaga sa isipan mo. Sa susunod na harang-harang ka sa daan, puputulan kita ng ulo at ipapadala sa mundo ninyo. O sige, bumalik ka nang magawa ko yan. Hinintay ni Mangyano ang nilalang. Ngunit nang hindi ito nagparamdam, nagpatuloy na sa paglalakad. Habang nasa malayo, tanaw na niya ang unika iha na nakapamewang at may hawak na manipis na kahoy. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa makarating na sa tahanan. Ngunit hindi magawang pumasok dahil sa pagharang ng anak. Ang hilig nyo talagang humarang sa daan ano? Mapatao man o mapanilalang. Ano? Seserbo na muna naman ako, Mina. Pagod ako. Bukas ka na lang dumakda. Tabi na at dadaan. Bago matapos ang salita na matanda, napaaray ito matapos mahampas ng kahoy sa binte. Ang tanda-tanda mo na, lumalaklak ka pa rin ng alak. Tapos saka ka lang uuwi kapag lasing na lasing ka na. Ilang barangay na ba ang pinuntahan ko kanina sa paghahanap sa'yo? Saan ka ba nakipag-inuman? Ha? Naku naman tay. Ay, ito talagang nag-iisa kong anak. Manang-mana sa nanay. Sa tuwing uuwi akong lasing, ganyan din ang nanay mo dati. Aabangan ako sa bakura na may dalang pamalo. Mabuti na lang yumao na. Dahil kapag nagkataon,
Dalawa kayong bubugbog sa akin. Wika ni Mangyano na nasanay na lamang sa ganoong sitwasyon. Marami pang sinabi ang anak subalit nagmamadali na itong tumalikod. Sabay takbo sa loob ng makaramdam ng pagduwal. Naabutan pa ito at nasuka sa sahig. Tatay naman, ang laki-laki ng bakuran, sa loob pa talaga sumuka. Ako na naman na maglilinis niyan eh. Halos maiyak na lamang ang dalaga sa nagpang-abot na inis at galit. Pakilinis na lang anak ha. Mabait ka naman at ang ganda-ganda mo pa. Yan na nga tay, sa ganda kong to, tagalinis lang ako ng suka mo. Nagdabog si Mina habang nagpunta sa kusina upang kumuha ng planggana at basahan. Mariin pang tinakpa ng ilong bago sinimulang linisin ang kalat ng ama. Habang si Mangyano naman ay hindi na umabot sa kwarto. Humilata na sa harapan ng pinto. Sa inis ng anak, hindi na ginising. Hinayaan na lamang na mahiga roon at abutan ng umaga. Kinabukasan, tanghali nang magising si Mangyano, kagad pang nagreklamo sa pananakit ng likod buhat sa paghiga sa matigas na sahig. Kung hindi pa tinulungan ng anak sa pagbangon, hindi ito makakatayo. Hinayaan mo talaga akong matulog sa sahig, Mina. Ito naman, ginising mo sana ako. Ang sakit tuloy ng likod ko. Saka na yung pananakit ng likod nyo. Ito muna ang unahin mo, tay. Ang haba ng listahan mo sa tindahan ni Aling Babing, oh. Akala mo kung anong inuutang, puro lang naman alak. Che! Naningil na ba? Ang usapan namin sa katapusan pa ako magbabayad eh. Pangalawang linggo pa lang ng buwan ngayon. Makakahintay pa ba ng katapusan kung lagpas sa listahan na ang utang mo? Naubos na yata yung puhunan ni Aling Babing dahil sa kakautang mo eh. Bayaran mo na lang para may pandagdag sa tindahan ng Ali. Umagang umaga nandito na siya eh. Hinahanap ka. Ito talaga si Babing. Hindi marunong tumupad ng usapan. Ang linaw-linaw ng pagkakasabi ko na sa katapusan ako magbabayad. Tumangutango pa siya noong araw tapos ngayon maniningil. Hayaan mo. Ako na ang kakausap sa matandang yon. Nakalimot na yata. Kung may pambayad ka naman tay, bayaran mo na. Alam mo rin naman ang sitwasyon ni Aling Babing. May sakitin siyang anak na kailangan din ng pera pampagamot. Isa rin yan eh. Makailang ulit ko na siyang sinabihan na dalhin ang anak niya sa kakilala kong manggagamot. Magaling yung kumpare ko na yon. Ang baldado nga, napapalakad niya. Tapos napapagaling yung ibang karamdaman. Ewan ko sa babaeng yan. May katigasan din ang ulo eh. Umaasa sa gamot ng doktor. Gayong wala namang kasiguraduhan na gagaling talaga sa ganoong paraan. Kung dinala niya sa kumpare ko, malamang magaling na yung bata. Ano nga pala yung sakit nun, Mina? Aba malay ko, hindi naman ako mausisang tao kaya hindi ko na alam ang iba pang detalye. Narinig ko lang na may sakit yung anak ni Aling Babing, yun lang. Ikaw talaga, napakapilosopo mo. Diyan ka na nga, aalis na muna ako. Oh tay, tanghaling tapat ha. Iwasan niyo sana yung pag-inom. Lasing na kayo kagabi. Sana naman ipagliban niyo muna kahit ngayong araw lang. Maawa kayo sa atay niyo. Ewan ko kung meron ka ba niyan. Oo na anak. Ito naman ang daming sinasabi. Mauna ka ng mananghalian ha. Pagbalik na ako kakain. Paabot nga muna ng kawayan. Gagawin ko lang panghampas. Marami pa namang aso doong kinababing. Habang nasa daan papunta sa tindahan ni Aling Babing, napatigil si Mangyano nang mapansing okupado na ang abandonadong bahay na pagmamay-ari ng yumaong pinsan.
Nalalagay ito sa sitio upang 4 na sitio mula sa tahanan. Ang balita niya, walang balak itong ibenta dahil mula pa sa kaninu-ninuan. Kaya sa pagtataka ng matanda, nagtanong-tanong ito. Sakto namang lumabas ang pamangkin sa pinsan. O Tatay Ano, kumusta po? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayon lang din ako nakabalik dito sa bayan. Masyado kasing abala sa trabaho kaya bihira lang magkaroon ng oras para makabisita sa mga kaanak. Ayos lang naman ako. At mukhang nasa maayos na kalagayan ka naman. Siya nga pala iho. Kayo na ba ang titira sa bahay ng tatay mo? Kung ganun, mabuti dahil magkikita na tayo araw-araw. Ang mga kapatid mo, nandito na rin ba? Tatay Ano, hindi po kami ang titira dito Ibang pamilya po. Sinamahan ko lang para malinis yung bahay at maayos ang ibang sira. Nailagay na nila yung mga gamit kahapon Umalis na sila kaninang umaga. May kukunin pang ibang mga kagamitan. Ganun ba? Ay sayang naman. Akala ko makakapiling ko na mga pamangking ko. Ikamusta mo na lang ako sa mga kapatid mo ha? Kung may oras kayo bumisita kayo sa akin. Maiba tayo. Kilala mo ba ang titira sa bahay ninyo? Opo, pero pangalan lang tay. Hindi naman na mahalagang alamin ng ibang detalye. Dahil mukhang mabait naman. Magaan at magalang ang pakikitungo. Nagbayad nga ng buo kagad Noel, marami nang nadali sa hindi pag-alam sa tunay na katauhan ng ibang tao. Hindi naman mahirap alamin ang ganyang bagay. Baka mamaya kung anong klaseng tao sila. Tatay naman, hindi nyo pa nga sila nakikita Pinag-iisipan nyo na kagad ng ganyan. Sinisigurado ko po sa inyo na mabait sila. 1 taon lang din naman yung upa nila sa bahay. Dadalawin ko rin po para masiguradong maayos ang bahay. O sige, sabi mo Pero hindi ako kampante sa hindi mo pag-alam sa pamilyang umupa sa bahay ninyo. O sige na, may lalakarin pa ako. Mag-ingat ka sa pagbalik mo ng syudad mamaya. Nagpatuloy sa paglakad si Mangyano. Nagmamadali na rin dahil nakaramdam ng gutom. Pagkarating sa tindahan, kaagad siyang sinalubong ng mga aso. Kung hindi siya nagdala ng panghampas, siguradong nasunggaban na ito. Mabuti at natakot sa dalang kawayan. Nang makaharap ang ginang, nag-abot ito ng pambayad. Ito namang si Yano, may pambayad naman pala, tapos ipapaabot pa sa katapusan. Itinabi ko ang perang yan para sa nalalapit na kaarawan ni Mina. Naningil ka na kaya ibinayad ko muna. Ikaw naman, hindi ka marunong tumupad ng usapan. Parang takot kang hindi bayaran Pasensya ka na, Yano. Wala na akong mapagkunan ng pandagdag pambili ng gamot ng anak ko. Lahat ng nangutang sa akin siningil ko. Hindi lang ikaw. Bakit ba kasi ayaw mong dalhin sa kakilala kong manggagamot ang anak mo? Puro ka pa inom ng medisina. Baka dyan pa matapos ang buhay ng bata. Dalhin mo na sa manggagamot. Nakasisigurado kong gagaling yan. Hoy, Yano, bago mo problemahin ang anak ko, unahin mo muna ang bagong nakatira sa bahay ng iyong pinsan. Malakas ang hinala kung hindi ordinaryong tao ang mga yon. Anong hindi ordinaryong tao? Paano mo naman nasabi? Walang ibang daanan papunta at palabas ng sitio, kundi dito lang sa harapan ng aking tindahan. Dumaan sila kahapon at kaninang umaga. Hindi matigil sa pagtahol yung mga aso ko. Kakaiba yung tahol. Tapos nakatayo yung buntot na para bang may nakitang kung ano. Hindi ba kapag may nagtatahulang aso, lalapit sila pasulong? Pero noong dumaan sila, umatras sa mga alaga ko.
Alam mo ang ibig kong sabihin niya, no? Isa kang antingero, ha? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Mangyano. Napabuntong hininga dahil noong una pa lang, tama na ang hinala na mas lalo lang pinagtibay ng sinabi ni Aling Babing. Nang walang pasabi, tumayo na ito upang balikan ang tahanan ng pinsan. Ngunit pagdating niya ay nakasarado na. Hindi man lamang napansing dumaan ang pamangkin. Wala na rin siyang nagawa dahil walang tao. Lumakad na lamang si Mangyano pauwi. O tay, mabuti naman at nandito ka na. Dumaan si Kuya Noel kanina. May ibinigay siyang kakanin at isang galon ng lambanog. Saan naman siya nagpunta? Kailangan kong makausap ang batang yon. Dito ba dumaan, Mina? O doon sa kabila? Ayos lang po ba kayo, tay? Ano po bang meron at ganyan kayo kumilos? Kailangan kong makausap ang Kuya Noel mo dahil may pinapasok siyang nilalang sa bahay nila sa kabilang sityo. Ayan ang nga bang sinasabi ko eh. Dapat ugaliin ang pagkilala ng sino man. Usisain muna ang bawat detalye ng tao bago papasukin. Ay nako, Diyos ko. Hindi mo na rin maaabutan si Kuya Noel, tay. Kahit sundan mo. Nakamotorsiklo si Kuya. Kung ano man yan, sa susunod na buwan na lang dahil babalik siya. Yun ang sabi niya sa akin eh. Ganoon na lamang ang muling pagbuntong hininga ni Mangyano. Wala na itong magagawa dahil hindi niya alam ang eksaktong address ng tirahan ni Noel sa ibang bayan. Ang naisip na lamang ng matanda, alamin kung sino ang nakatira sa bahay nito upang mabigyang solusyon kung anong problema ang hatid ng bagong pamilyang napadpad sa lugar. Ngunit lumipas na lamang ang 3 araw. Wala pa ring dumating sa mismong tahanan. Nabagot na ito kaya't ibinaling pansamantala ang pansin sa ibang bagay. Aba, ang bait naman ng tatay ko ngayon. Ilang araw na ang lumilipas, hindi pa naglalasing nga. Anong nakain mo, tay? Bigla kang sinipag. Tinapos muna ni Mangyano ang pagpako ng kawayan bilang dingding sa ginawang kulungan. Nakabili ito ng sisiw sa kakilala kaninang umaga. Hindi siya nag-alangan sa pagbili dahil ito ang naisip na ihahain sa karawan ng anak sa susunod na buwan. 2 linggo na rin ang mga ito kaya pwede nang ihawin pagsapit ng itinakdang araw. Nitong nakaraang araw, nagpigil talaga ako pero mamaya magiinuman kami ni Paring Paeng. Kakauwi lang galing ng ibang bansa nung anak niya, kaya magdirewang kami. Ikaw na ang magpakain ng mga sisiw mamayang hapon ha. Bigyan mo na rin ng tubig para hindi mauhaw. Ay nako, maglilinis na naman ako ng suka mo mamaya. Ano ba yan? Pagmamaktol ng dalaga, na narinig naman ng ama sa kabila ng mahinang boses. Pasensya ka na anak ha. Sisikapin kong dito sa bakuran susuka para madali lang linisin. Tay naman, pwede ka namang uminom. Pero wag yung lasing na talaga. Parang wala nang inuman sa susunod na araw eh. Saka tay, hindi pa ba sumasakit yung atay mo? Ibang bahagi ng katawan mo. Ilang dekada ka nang umiinom eh. Nakakabahala na. Ay sus! Ikaw naman kung ano-anong iniisip mo. Sa awa ng may kapal, wala naman akong iniindang karamdaman. Pwera na lang kung mauntog ako. Tatay naman, seryoso nga kasi. Wala pa naman tayong perang panggastos kung sakali. Tapos ang layo pa ng ospital. Eh kung magkaganon man, sa kakilala kong manggagamot mo ko dalhin. Huwag sa ospital ha. Gagastos lang tayo ng malaki. Tapos hindi naman gagaling. Malala pa, matuluyan.
Doon tayo sa manggagamot na kahit herbal na halamang gamot lang ang ginagamit, sigurado naman ang pagaling. Wala pang gagastusin. Kaya ba hindi ka nakikinig sa pagsita ko? Dahil malaki yung pag-asa mo sa manggagamot? Tatay, wag namang ganyan. Hindi lang kasi yung kalagayan mo ang iniisip ko. Wala na si nanay. Paano na lang ako kung magkasakit ka? Naku naman anak, walang mangyayari sa akin. At sinisiguro ko sa iyo na magsasama pa tayo sa mahabang panahon. Tigil-tigilan mo na yung pag-iisip ng ganyan dahil hindi yan mangyayari. O siya, lalakad na ako ha, dahil baka naghihintay na si paring Paeng. Baka may tsokolate yon. Mag-uuwi ako para sa'yo. Aalis na ako ha, mag-ingat ka rito sa bahay. Ang mga sisi huwag mong kalimutan. Hindi na nagsalita pa ang anak. Hinatid na lamang ng tingin ang papalayong ama. Pagkarating naman ni Mang Yano sa bahay ng kaibigan na si Mang Paeng, kaagad nagsimula ang inuman. Sa ngayon, wala itong ginastos dahil sagot ng kumpare ang inumin at pulutan. Dahil kakauwi lang ng anak galing sa ibang bansa, nag-inuman hanggang sa tinamaan ng alak. Sa paglipas ng ilang oras, sa pagsapit ng gabi, hindi na sila halos makatayo sa sobrang pagkalasing. Pinilit ng anak ni Mang Paeng na sa kanila na matulog si Mang Yano. Ngunit ayaw nito at gustong umuwi. Uy Mang Yano, dumito ka na lang po sa bahay. Delikado kung uuwi pa kayo. 10 oras na ng gabi. Baka may makasalubong pa kayo na kung ano sa daan. Lasing pa naman po kayo. Huwag mo kong alalahanin bata. Lasing ako pero kaya kong makipagbakbakan kung kinakailangan. Mas gusto ko nga makipaglabang kapag lasing eh. Lumakad na ito. Kahit nanlalabo na ang paningin, nakuha pa ring baybayin ng daan. Kagaya ng nakasanayang gawin kapag tinatamaan ng alak. Umarangkada na naman ang pagiging mga awit na kahit wala sa tono ay todo ang pagbirit ng paboritong kanta. Sa lakas ng boses, nabulabog ang mga elemento sa tabi-tabi. At katulad ng sinabi ni Lino, meron nga itong nakasalubong sa daan. Isang aswang ang sumusunod sa kanya. Kagad naman itong naramdaman ni Mang Yano. Ngunit hindi kagad pinansin dahil abala sa pagkanta. Hanggang sa kinapa ng matanda ang dibdib upang ipakita sa aswang ang tanga na mutya. Kita ba? Ito lang naman ang batong papatay sa'yo. Siguro, naglakas loob kang humarang-harang sa'kin dahil lasing ako. Hoy aswang, nasa kondisyon ako kapag tinatamaan ng alak. Halika nang masampulan kita. Kahit pasuray-suray, nagawang lumapit ni Mang Yano sa kinatatayuan ng aswang. Ang nilalang naman ay hindi kumilos. Iniisip na hindi siya kakayanin dahil lasing ang antingero. Ngunit dito ito nagkamali. Nang sandaling lumapit ang matanda ay kagad nagpakawala ng suntok. Tinamaan sa muka ang aswang na bahagya pang napaatras. Nakadampot ng bato si Mang Yano at ito ang ginawang panghampas. Paulit-ulit hanggang sa nagdurugo na ang ulo ng nilalang. Lumaban pa ito. Kinalmot siya ng kinalmot ngunit hindi natinag dahil sa tangan. Hindi na rin nakapagpigil kaya tinuluyan na. Nang humandusay na ang katawan ng aswang, hinila niya ito palayo para mailigpit. Sakto namang may dala siyang posporo.
Nanguha na lamang ng mga tuyong dahon. Itinambak sa bangkay at saka sinindihan. Habang pinapanood ang pagkasunog ng katawan, nang maupos at maging abo na, nabalik naman ito sa wisyo. Sinuri ng mabuti ang bangkay. Nang masigurong wala ng pag-asang mabuhay ay kanyang iniwan. Dumating ng tahanan si Mangyano na hindi lasing. Mahigit 2 oras din ang tinagal ng pagsusunog ng bangkay. Sakto namang dahan-dahang humupa ang tama ng alak. Nakasara ang pinto kaya kinakailangan niyang gisingin ang anak para may magbukas. Habang kumakatok, napansin niya ang pagdaan ng kung ano. Sa sobrang bilis ay hindi na naabutan ng tingin. Babaliwalain na lang sana ng matanda. Ngunit uminit ang tangan kaya naman sinuri ang paligid. Ilang sandali pa, may umalingasaw na baho. Bumalik ng tahanan si Mangyano at kinuha sa silong ang itak. Pagkatapos ay hinanap ang pinagmula ng amoy. Sa pagsunod sa alingasaw, nakarating ito sa sitio upang una niyang nakita ang bahay ng yumaong pinsan. Madilim ang loob, walang ni isang ilaw na nakasindi. Saradong-sarado ang mga bintana ngunit ramdam na may nakasilip at nakatingin sa kanya. Pinakiramdaman ng tangan. Mas lalo itong naging aktibo kaya hindi nagdalawang isip si Mangyano na akyatin ang bakod. Ngunit natigilan ng mapadaan ang kakilalang nakatira lamang sa malapit. Paring Yano, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Hating gabi na. Papasok ka pa sa bahay na yan. Nagmamadaling bumaba si Mangyano bago pa may maisip na kung ano si Mang Arnold. Pauwi na ako pero napansin kong may tao sa loob. Kako, baka may magnanakaw na nakapasok sa bahay ng pinsan ko Ay nako, hindi magnanakaw. May nakatira na dyan. Kaninang hapon lang dumating ang pamilya na ang sabi ay umuupa. Wala ka nang dapat pang ipag-alala sa bahay ng pinsan mo. May bago ng mangangalaga. Ay, ganun pala. Akala ko talaga magnanakaw Mabuti na lang at napadaan ka dahil baka ako pang masabihang magnanakaw. O siya, lalakad na ako ha. Magandang gabi sa'yo pare. O sige pare, uuwi na rin ako. Mag-iingat ka. Malayo-layo pa naman ang bahay mo. Gusto pa sanang alamin ni Mangyano ang nangyayari sa loob ng bahay na yun. Ngunit dahil nakita siya ng kakilala, minabuting wag na muna. Nag-iingat din na hindi pag-isipan ng masama. Kahit pa sabihin na hindi siya naiiba sa may-ari ng tahanan, wala itong karapatan na basta na lamang pumasok. Lalo na't ngayon ay may nakatira ng iba. Pamilya na kinakailangan ding bantayan dahil iba ang pakiramdam. Kinabukasan maagang nagmasid sa nasabing tahanan si Mangyano. Nagkunwaring manghihingi ng gulay kina Mang Arnold na nakatira lamang ilang distansya ang layo. Napahaba rin ang oras ng pananatili dahil naglabas ng alak ang kaibigan. Bagay na kailanman hindi niya tatanggihan. Habang nag-iinuman ay panay ang sulyap sa katapat na bahay. Naiinis na si Mangyano dahil saradong-sarado. Hindi man lamang napansin na may lumabas o naghawi ng kortina. Nang hindi makatiis, napatanong na ito. Kahapon, dumating yung bago niyong kapitbahay. Hindi ba? Anong napansin mo sa kanila? Mabubuting tao ba o may diferensya? Grabe ka naman pare. Mabubuting tao naman sa tingin ko.
Nagkausap pa nga kami ng padre de pamilya. Kaso, may pagkamailap. Hindi ako kayang tignan sa mga mata. Mahiyain lang yata. Lihim na napatagis si Mangyano. Ngayon pa lang, may namumuo ng galit para sa pamangkin na si Noel. Naging pabaya ito at basta na lamang tumanggap ng manguupa. Nabigyan kagad ng bayad kaya marahil nakalimutan na ang ibang bagay dahil sa natanggap na halaga. Kilala niya si Noel. Pakitaan lamang din yon ng kaunting kabutihan ay bibigay na. Isa sa walang bahala na ang mahahalagang bagay at iisipin na mabuting tao ang kaharap. Yun lang ba ang napansin mo? Baka meron pa. Sabihin mo nga sa akin. Bakit ba tanong ka ng tanong? Hindi ba kayo nagkita ng pamangkin mong si Noel? Nandito yun noong nakaraang araw at napansin ko rin kahapon. Hindi sumadya sa inyo. Hindi man lang pinaalam na may ibang titira sa bahay na yan. Sinabi naman. Pero marami pa akong tanong Saglit lang din kami nagkausap dahil parehong nagmamadali. Gusto ko lang siguraduhin na mabubuting tao ang bagong kapitbahay natin. Mas mainam nang malaman para kung masasamang tao, makapaghanda tayo kung sakali. Masyado ka namang mahigpit pare. Pero tama nga naman. Dapat alamin ang buong pagkatao para hindi magkaproblema. Balita ko pa naman galing sa malayong lugar yung pamilyang yan. Ewan ko kung saan. Saka pare, bunso yata nila yung nakita ko kahapon. Umiikot kasi ako sa likod para matignan ang ipinapastol kong kambing. Nakadungaw sa bintana yung bata. Titig na titig sa alaga ko. Yung titig na parang may binabalak. Ewan ko kung sa isip ko lang yun ha. Sa tingin mo, ilan ba silang magkakapamilya? 5 yata. Yung nanay, yung tatay, tapos may 3 anak. 2 babae at 1 lalaki. Bahay mo lang ang malapit dito pare. Huwag ka sanang patulog-tulog sa gabi ha. Makiramdam ka sa paligid. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Lalo na't may kapitbahay kayo na hindi pa sigurado kung ano nga ba ang pakay sa lugar na ito. Hoy pare, huwag ka namang manakot ng ganyan. Alam mong mag-isa lang ako dahil umuwi sa probinsyang kinalakhan ng asawa at anak ko. Kaya nga binabalaan kita ngayon. Mas mabuti na rin ikaw lang mag-isa rito para kung sakali wala nang ibang madamay. Si pare naman, tinakot mo na ako, mas tinatakot mo pa. Ang kambing mo, wag mo nang ipastol sa likod ng bahay na yan. Baka madali pa. Palagi kang magdala ng itak o kung anong patalim para magdalawang isip silang lumapit sa'yo dahil may panlabang ka. Uuwi muna ako ng bahay para matignan si Mina. Babalik ako mamayang hapon ha. Tandaan mo ang sinabi ko. Mauna na ako pare. Iniwanan ni Mangyano si Mang Arnold na hindi mapalagay. Buhat sa mga sinabi. Natakot ito. Nagmamadaling nagsara at nanatili sa loob ng tahanan. Inabala muna ng matandang antingero ang atensyon sa gawaing bahay habang naghihintay ng pagsapit ng gabi. Balak niyang bantayan ang galaw ng bagong napadpad na pamilya sa lugar. Masama ang kutob niya sa mga ito at malaking banta para sa buhay ng lahat. O tatay, magiinom ka na naman. Kaninang umaga nakainom ka na. Tapos ngayon din? Saka lang ba kayo titigil kapag umaaray na sa pananakit niyang atay niyo? O iba pang bahagi ng katawan? Tatay naman, sinikap kong alagaan kayo tapos ikaw itong pabaya. Kung nandito lang si nanay, malamang naiiyak na yun sa pinagagagawa niyo. Mina anak, wag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko ang sarili ko. Pero salamat sa iyong pag-aalala.
Ganyan naman yung palagi niyong sinasabi. Palibhasa kasi, hindi kayo ang nag-aalala dito. Doble-doble na nga tong takot ko dahil antingero kayo na halos gabi-gabi. May nakakaingkwentrong iba't ibang nilalang. Dagdag pa yung pagiging lasinggero nyo. Nasa ka lamang titigil sa pag-inom kapag nakahilata na sa lupa. Tapos sa susunod na araw, lalaklak na naman. Anak, ang pag-inom ay nakakatulong sa tungkulin ko bilang antingero. Nasa mas mabuting kondisyon ako kapag natamaan ng alak. Madali kong napapatay ang mga kalaban lalo na ang mga aswang. Siguro parte na rin ito ng aking buhay. Ang paglalasing. Kaya husto na sa pag-aalala. Hindi ako mapapahamak, pangako yan. Hindi na sumagot pa si Mina. Sa halip ay lumabas dala ang pagkain ng sisiw. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Yano sa kilos ng anak. Hindi na ito bago sa kanya. Ngunit pati siya ay nababahala. Hindi para sa sarili, kundi para kay Mina na labis kong mag-alala. Sa isip-isip niya, baka kalusugan pa nito ang malagay sa alanganin. Mina, pasensya ka na anak ha. Pero sige, sisikapin kong iwasan ang pag-inom. Hindi ko maipapangakong may titigil kagad ha. Dadahan-dahanin ko lang. Saka mo na lang ako kausapin, tay, kapag nagawa mo na. Ilang unit mo nang sinabi sa akin yan eh. Nakakasawang pakinggan. Hindi naman nangyayari. Umiwas na si Mina. Pumasok ng tahanan at nagsara ng pinto. Damang-dama nito ang hinanakit ng anak. Ngunit sa ngayon, nangingibabaw ang tungkulin bilang antingero. Lumakad na ito bago pa magbago ang isip. Dumating ito sa bahay ni Mang Arnold. Kagad namang pinagbuksan ng pinto ang kaibigan. Pasado 7:00 ng gabi ngunit ganun pa rin ang sitwasyon. Saradong-sarado ang kabilang bahay. Patay ang mga ilaw at sobrang tahimik. O paring Arnold, wala pa ring tao dyan o lumabas sila? Hindi ko alam. Ganyan pa rin eh. Hindi ko na alam kung may tao pa ba sa bahay na yan. O naging multo na sila kaya walang paramdam. Ay tanga, nagpaparamdam ang multo. Ikaw talaga hindi ka nag-iisip. Pinagmasdan niyang maigi ang bahay. Kung titignan ay parang walang tao. Ngunit kung tititigang mabuti at pakikiramdaman ay meron. Sa palagay nga niya, natunugan na siya at binabantayan din. May tao sa bahay. Sadyang nananahimik lang. Nananahimik nga ba o palihim ng naghahasik ng kasamaan? Pare, pwede bang tigil-tigilan mo na ang pagsasabi ng ganyan? Tinatakot mo na ako ng husto eh. Hindi na nga ako nakalabas mula kanina dahil sa sinabi mo. Tapos ngayon dadagdagan na naman. Papatayin mo yata ako sa takot, pare. Napakamatatakotin mo naman. E binabae ka ba? Ang laki-laki ng katawan mo. Barakong barako tapos ganyan. Hindi naman sa ganon. Tsaka, wala namang masama sa binabae. Pinagsasasabi mo dyan. Ang sakin lang, huwag kang manakot ng ganyan. Hindi ako kasing tapang mo ano. Ay sus, ayaw pang aminin. Eh siya nga pala, nasa na yung kambing mo? Nakuha mo na ba? Eh paano ko makukuha kung hindi na ako makalabas sa takot? Pakiramdam ko tuloy may nagmamasid na sa akin. Para na akong baliw kakasilip sa bahay na yan. Na para bang pati ako. Ewan ko ba, pati pananalita ko nagugulo na. Ay sus, ganyan talaga. Magpakalalaki ka. Kapag yan nalaman ng asawa mo at anak mo, siguradong iiwang ka nila. Dahil sa biro ni Mang Yano,
Napikon si Mang Arnold at tumahimik na lamang. Habang nagmamasid sa kabilang bahay, binuksan niya ang bote ng alak at nagsimulang uminom. Ilang sandali pa, tinamaan na ngunit nasa wisyo pa naman. Dito na rin nila naisipan na kunin ang alagang kambing. Hoy pare, bagalan mo naman ang paglalakad. Iniiwan mo ko eh. May dala-dala ka pang bote ng alak. Anong gagawin mo dyan? Huwag ka kasing babagal-bagal. Hindi na natin maaabutan yung alaga mo kung magbabagal ka ng kilos mo. Wika ni Mang Yano na hindi na pinansin ang huling tanong. Hoy pare, hindi nga ako binabae. Kaya magtigil ka dyan. Natawa na lamang si Mang Yano. Ngunit nawala ang pagtawa nang mapansin ang likod ng bahay ng pinsan. Kung hindi siya nagkakamali, may 3 lumabas ngunit nagmamadaling pumasok pabalik. Napansin yata sila kaya hindi na muna tinuloy ang binabalak. Hoy pare, nawawala ang kambing ko. Dito ko lang itinali kanina. Hanapin mo. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Sumuot siguro sa mga halaman dahil matagal mong kinuha. Baka nagtampo. Habang hinahanap ni Mang Arnold ang kambing, ginugol naman ni Mang Yano ang oras sa pagmasid sa tahanan. Madilim ang loob ngunit nakikita niya ang aninong pabalik-balik ng lakad sa bintana. May pagkakataon pang dumudungaw. Tinitignan kung nasa labas pa ba sila. Kami lang yata ang binabantayan ng mga halimaw na to Mahirap din kasing sugurin. Mas mainam kung sa labas magkasagupaan kesa sa loob. Mahal pa naman ng yumao kong pinsan ng bahay niya. Malas lang dahil naging pabaya ang anak at nagpatuloy ng kampo ni Satanas. Hoy paring Yano, yung kambing ko, patay na. Tingnan mo. Nabaling ang pansin ni Mang Yano sa kaibigan na natataranta matapos matagpuan ang alagang nakahandusay sa damuhan. Malaki ang sugat sa tiyan na nagkagutay-gutay na ang laman. May malaki pang kagat sa leeg. Walang hiya. Pati alaga ko dinali nila. Sino? Sino ang may kagagawa nito? Tinatanong pa ba yan, Arnold? Wala nang iba kundi ang aswang. Tignan mo ang bakas ng sugat. Hindi maitatangking kagagawan yan ng aswang. Bago pa man muling makapagsalita si Mang Arnold, napalingon na si Mang Yano nang mapansing may gumalaw. Nakita niya ang aswang na nagmamadaling umalis. Hindi na siya nakapagpaalam sa kaibigan. Kagad sinundan ng nilalang. Narinig pa niya ang pagtawag nito ngunit hindi na napansin. Dahil sa pagmamadaling mahuli ang aswang, hindi naman nabigo dahil bago pa makalayo ay naharangan na. O ikaw, miyembro ka ng pamilyang yun Ang lakas naman ng pangil niyong manirahan dito sa lugar namin. Inaakala niyo siguro na madadali niyo kami Hoy, ipapaalam ko lang na may antingero dito. Wika ni Mang Yano, sabay tungga ng alak. Pagkatapos ay maayos na nilagay sa tabi sa kahinarapang aswang. Nagtangka itong tumakas ngunit nahuli niya kagad. Nang mahawakan, hindi na pinakawalan. Binunot na rin ang itak saka walang awang pinagsasaksak ang nilalang. Sumisigaw ito. Sinubukan pang manlaban ngunit walang naging pantapat sa tanga na mutya. Makalipas lamang ang 1 minuto, nalagutan na ng hininga. Pagkabagsak ay muling tumungga ng alak si Mang Yano. Dumating naman si Mang Arnold na nanlalamig na sa takot. Ano ba yan pare? Kung makaalis parang walang kasama.
Nakalimutan mo bang nandito ako? Ah, aswang! Diyos ko! Aswang nga! Sigaw ni Mang Arnold nang makita ang nakahandusay na bangkay ng nilalang. Oo, aswang. Ano pa ba sa tingin mo ang isang yan? Sakang pangit mong sumigaw. Para kang kinakatay na baboy. Hoy pare, tigil-tigilan mo ko sa kakaganyan mo ha. Hindi na nakakatuwa. Saka ano nang gagawin mo sa katawan ng isang to? Kapag ito nakita ng mga tao, sigurado kong magkakagulo at matatakot sila. Maghintay ka lang. Uubusin ko muna itong alak bago ko iligpit ang katawan. Mabuti naman at nasa kondisyon ka pang humarap ng aswang sa sitwasyon mong yan. Kapag ito nalaman ng anak mo, siguradong magagalit na naman yon. Akin na nga yung bote. Iligpit mo na tong katawan. Napakabaho na. Pinagtulungan nila ang gawain. Nagmamadaling nanguha ng tuyong dahon para masimulan na ang pagsunog sa katawan. Naging alerto din sila sa paligid upang mabantayan kagad kapag may darating. Hindi sigurado si Mangyano kung parte ng pamilyang yon ang napuksang aswang. Dahil hindi niya kilala o nakita ang bawat miyembro. Si Mang Arnold naman na kanyang tinatanong. Puro hindi alam ang sagot. Nang maupos na ang katawan ng nilalang, iniwanan na ito ng dalawa. Ano ba pare? Tara na bago pa magsilabasan ang lahat ng aswang sa bahay na yan. Marami sila tapos dalawa lang tayo. Duwag pa ang isa. Wika ni Mang Arnold. Habang hila-hila si Mangyano na tumigil para tignan ang bahay. Ito naman kumakahila para akong kalabaw ha. Baga inaakala mo nag-aararo ka. Bakit ka pa kasi nahinto? Baka mamaya tayo pa yung pag-inita nila. Tara na. Binilisan na lamang ni Mangyano ang paglalakad. Sakto namang dumating sila sa bahay. Saka lamang bumigay ang katawan dahil sa tama ng alak. Ayan! Hindi pa titigil sa paglaklak hanggat hindi humahandusay. Mabuti naman at dito sa bahay ka bumigay. Dahil kung doon sa labas, iiwan talaga kita. Baka mamaya maabutan pa ako ng aswang. Diyos ko, kinikilabutan ako. Hindi na pinansin ni Mangyano ang kaibigan. Salita ito ng salita ngunit hindi na pinakinggan. Dahil bumibigat na ang katawan buhat ng kalasingan. Ipinagpahinga niya ang sarili para makabawi ng lakas. 2 oras ang lumipas. Nagising si Mangyano. 1:00 na ng madaling araw. Tulog na din si Mang Arnold. Sinilip niya ang labas. Ganon pa rin ang sitwasyon ng bahay. Madilim, walang kailaw-ilaw. Tinignan niya ang tangan. Aktibo pa rin ito. Hindi matatahimik dahil nasa tapat na bahay lamang ang mga aswang na tinutukoy. Gustong-gusto na niyang lumabas na mga sandaling yun para mapagmasdan sa malapitan ngunit nagpipigil din upang hindi masyadong mahalata. Ayaw niyang mabuking kagad habang hindi pa harapang nakikita ang nakatira sa bahay. Sa malayo muna ito nagbantay. Subalit sumapit na lamang ang kinabukasan. Wala pa ring nakikitang ni isang miyembro ng pamilyang yon. Naiinis na si Mangyano ngunit wala ring mapagpipilian dahil ayaw namang mahalata. Ano ba yan, Yano? Ang aga-aga lumalaklakan na naman ng alak. Hoy, Yano, hinay-hinay naman. Kung makatungga parang takot kang maubusan ha. Matawag nga si Mina para mapalo ka. O sige, subukan mo nang ikaw ang mapalo ko. Huwag mo nang ipaalam sa anak ko ang nangyayari. Ayaw kong mag-alala siya. Kahit hindi niya naman malaman. Nag-aalala yon. Ikaw kasi napakapasaway mo
Akala mo kung sinong binata ang tanda-tanda mo na. Ikaw nga, akala mo kung sino kang barako eh. Lamya-lamya mo naman. Ang lakas mo pang makasigaw kagabi. Sabing hindi ako binabae. Ngayon pa na ang tanda ko na rin. Kung ganon, dapat noon ko pa inilentad. Oo na, magluto ka na lang para may agahan tayo. Kanina pa kumakalam yung sikmura ko. Ang tagal mong bumangon eh. Tulog mantika ka pa. Ang hirap mong gisingin. Abat, magkaibigan tayo pero wag mo kong mautos-utosan. Kung gusto mong kumain, pumunta ka ng kusina. Magluto ka tapos ipaghanda mo na rin ako. Hoy, ako ang bisita mo. Kaya ako ang pagsilbihan mo. Kung magtutulukan tayo ng gawain, wag na lang tayong kumain. Bagaman nagbabangayan, hindi nila ito dinidibdib dahil itinuring lamang nakatuwaan. Kumilos pa rin si Mang Arnold at nagpunta ng kusina para magluto. Habang si Mang Yano naman, nagpatuloy sa pagmamasid sa kabilang bahay. Aktibo pa rin ang mutya ng mga oras na yun, kaya hindi niya nilubayan ang tingin. Buong araw niya itong pinagmasdan. Ngunit walang napala dahil wala naman kung sinong lumabas sa bahay na yun. Kahit pagbukas ng bintana ay hindi niya napansin. Hanggang sa sumapit ang hapon, naburyo na ito sa loob ng tahanan ni Mang Arnold. Dahil naubos na ang alak, nagpaalam ito na aalis para magpunta ng tindahan. Ano na ang balita sa bagong salta dito sa lugar natin, Yano? Siguro naman sa mga sandaling ito, may nagawa ka na. May napuksa akong aswang kagabi. Pero hindi ko alam kung parte ba ng pamilyang yon. Hindi ko kilala kung sino-sino sila eh. Paano ko rin malalaman kung hindi naman lumalabas ng bahay? Anong hindi lumalabas? Yano, dumaan nga dito kanina yung tatay eh. Ano ka mo? Paano? Sa bahay ni Arnold ako nananatili mula kagabi. Hindi ko nilubayan ang pansin ng bahay. Wala talaga akong napansin na lumabas. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka namamalikmata ka lang sa labis na pag-isip. Sigurado ako. Nagtahulan pa nga yung mga aso ko. Pero may napansin pa ako. Sa tingin ko hindi lahat ay aswang sa pamilyang yon. Dumaan dito yung tatay. Grabe kung magbigay reaksyon yung mga aso ko. Pero noong nakaraang araw na ang dalawang bata ang dumaan, wala naman. Siguro yung tatay lang yung halimaw. Ano sa tingin mo? Posible naman. Pero dapat muna nating malaman kung ano ang totoo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Mang Yano. Kamuntikan pang mabunggo sa daan dahil okupado ang isipan. Nang mapadaan sa bahay, tinignan niya ang mutya. Nagtataka dahil hindi ito aktibo. Nagulat din siya nang may biglang tumawag sa kanya. Ang babae na parte ng pamilyang aswang. Manong, totoo po bang antingero kayo? Tulungan niyo naman po kami ng mama ko. Hindi na po namin kayang makisama sa amain naming aswang. Nakikiusap po ko, Manong. Napakurap si Mang Yano. Hindi makapaniwala sa nadinig. Nagmamadali pang tumakbo ang babae sa bahay ni Mang Arnold. Nagulat pa ito sa pagpasok nito. Doon na nila napag-usapan ang lahat. Nalaman nila na ang amain lang pala ang aswang. Sa madaling salita, naging bihag ang buong pamilya. Nakailang lipat na po kami ng lugar dahil sa amain namin. Lumilipat kapag may nakakaalam na isa siyang aswang. Ngayon nga umalis siya. Naghahanap muli ng malilipatan dahil nalaman niyo. Pero Manong, ayoko na po talagang mamuhay kasama yung halimaw na yun. Sina mama at iba kong kapatid, wala ring laban dahil natatakot.
Akala kasi ni Mama na mabuting tao kaya pinatulan. Pero kalaunan isa palang aswang. Wala na rin kaming kawala dahil binantaan niyang tutugising kami sa oras na magtangkang tumakas sa kanya. Abay gago, may aswang pala nabibihag ng pamilya. Ibang klase rin. Parang yung nadidinig kong drama sa radyo. Pero ang pinagkaiba nga lang, totoo ito, iha. Sigurado ka ba talaga? Baka mamaya gawa-gawa mo lang yan. Yung kambing niyo po, yung amain kong aswang ang dumali. Abay, napakagago naman talaga. Pati alaga ko walang kalaban-laban dinamay. Manahimik ka nga. Ang ingay-ingay mo. Iha, kailan ba babalik ang amain mo? Alam mo ba kung saan siya pupunta? Hindi po, pero sigurado kung mamayang hapon o gabi siya makakabalik. Tiyak pong mahanap pa yun ng makakain niya. Kagabi pa sana siya aalis pero nakita kayo sa likod ng bahay kaya hindi natuloy. Kung ganon, ang aswang na napuksa ko sa oras na yon, walang kinalaman sa inyo. Maliban pala sa amain mo, may iba pang aswang na gumagala dito. Hindi bale, unahin muna natin ang sitwasyon niyo. Tara't puntahan natin ang mama at mga kapatid mo. Hoy pare, teka lang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka mamaya ikaw ang balingan ng amain niyang aswang kapag nanghelam ka. Pare, sa tingin mo, anong silbi ng pagiging antingero ko? Kung hindi ako tutulong, nabiyayaan ako ng mutya na gagabay sa akin. Oo na. Ito naman ang dami pang sinasabi. Tara, tutulong na rin ako para may ambag ako. Bago bumalik ang amain na aswang, nailikas na ni Mangyano ang buong pamilya. Sa bahay niya mismo dinala upang masiguro ang kaligtasan. May proteksyon siyang nilagay sa kanyang tahanan, kaya walang makakagalaw sa kanila doon. Si Mina na kahit nagulat ay hindi na rin nagreklamo dahil katulad ng ama, likas itong matulungin lalo na sa mga taong nasa alanganin. Siniguro naman ni Mangyano na siya na ang bahala sa aswang na bumihag sa kanila. Pagsapit ng gabi, nakaabang na sina Mangyano at Mang Arnold. Habang naghihintay ay tumutungga ng alak. Saktong naubos ang 3 bote. Lumitaw ang isang asong kalmadong pumasok ng bakuran. Bago pa ito makapasok ng bahay, tinawag ito ni Mangyano. Kagad itong tumakbo nang makita siya. Hinabol niya at naabutan sa Kakahuyan, lugar kung saan sinunog ang napuksang aswang noong nakaraan. Alam mo ikaw, nagkasala ako ng dahil sa'yo. Inisip ko na ang buong pamilya ay aswang, gayong ikaw lang naman pala. Ang lakas din ng apog mo ano? Binihag at inakot mo ang walang kalaban-laban. Dahil sa ginawa mong yan, pasensyahan na lamang tayo. Dahil ngayon palang tatapusin na kita. Ang katulad mo ay hindi na dapat pang mabuhay sa mundong ito. Madami ka ng naperwisyo. Hindi na pinatagal ni Mangyano. Kagad niya itong inatake. Nag-anyong aso ang lalaki ngunit hindi nagtagal ang buhay. Dahil napugutan kagad ng ulo. Napakalakas ng pagtaga ng matanda. Ano ba naman yan? Ang daling maitumba. Nabitin ako sa laban na. Pero ayos na rin. Dahil simula ngayon, wala nang manggugulo sa pamilyang binihag mo ng ilang buwan. Swerte din dahil dito sa lugar namin kayo lumipat. Hindi mo inasahan na ito na ang katapusan mo ano? Ikinagagala ko rin na ako ang maglilibing sa iyong hayop ka. Iniligpit ni Mangyano ang bangkay ng lalaki. Dumating si Mang Arnold nang tapos na ang pagsunog. Wala ka rin eh. Kung kailan tapos na ang lahat. Sa kakadarating, umiiwas ka yata sa pagtulong ano? Sino ba naman ang mag-aakalang tinutugis mo na pala? Bigla-bigla ka kasing nawawala.
Hindi ka man lang nagsabi. Tara na. Umalis na tayo dahil tapos na rin naman. Ano pang itatagal natin dito eh? Ang daming lamok. Halika na nga. Dahil tinamaan ng alak, inakay siya ni Mang Arnold. Masaya naman nilang ibinalita na napuksa na ang amaing aswang. Labis na tuwa ang naramdaman ng pamilya. Maluwag na nakahinga dahil nakalaya na sa kamay ng halimaw. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam na rin ang mag-iina na uuwi na sa kanilang probinsyang pinanggalingan. Ayaw nilang makaistorbo sa buhay ni Mang Yano at Mina. Ayos lang naman sa mag-ama na sa kanila pansamantalang manatili ang mga bisita. Ngunit sila ang umayaw kaya wala ring nagawa. Hanggang sa uling oras ng kanilang pag-alis, labis ang pasasalamat sa matandang antingero. Hinatid na rin sila ni Mina papunta ng sakayan. Nang makaalis na sa kanilang poderang mag-ina, nagpatuloy na rin si Mang Yano sa tungkulin. Muli na namang naperwisyo ang anak dahil sa bawat panunugis na ginagawa ay naglalasing. Naging katatawanan pa ng mga kapitbahay dahil minsan na silang naghabulan. Si Mang Yano na lasing habang si Mina naman ay may dalang kawayan na pamalo. Ngunit sa kabila ng pagiging lasenggo, nagagampanan pa rin ang pagiging antingero nito. Mas napapadali ang kanyang pagpuksa kapag lasing kumpara sa hindi. Mas lalong lumalabas ang angking tapang kapag tinamaan na ng alak. Yun nga lang, sa tuwing umuuwi ng tahanan, ay may sermon na sumasalubong. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.